isang pagsasalita ng katotohanan na may halong pag-ibig. Bring all the glory to God. Ito ang programa na kung saan mamumulat sana ang iyong mata sa isang katotohanan sa huling panahon. Ang hapon sa lahat ng ating mga pinakagwapong at pinakagwapa na mga taga-subscribe sa channel na ito, lalong-lalo dyan sa Cebu. Sa akong mga igsoon kay Kristo diha, magandang hapon sa inyo tanan. Nawa ay pagpalain kayo ng Panginoon sa mga Ilonggo ko na mga kasamahan naka-subscribe sa channel na ito. Mayong hapon sa inyo, Brad. Tani focus na kamo sa tsakto nga doktrina. Sa umagang ito mga kapatid, ating tatalakayin ang pag-pervert ng Calvinism sa doktrina ng pananampalataya. So, ang Calvinism unang-una, hindi naniniwala ng tao maligtas sa pananampalataya kay Kristo. Dapat i-clear natin yan. Ha? Na ang Calvinism hindi naniniwala na ang tao maliligtas sa pananampalataya kay Kristo. What? Ang tao maliligtas sa kanila, ayon sa kanila, dahil naligtas siya dahil siya ipinili ng Diyos sa kaligtasan sa eternity. Clear yan. So, sumampalataya siya later nang ipinanganak siya sa mundo, nakilala niya ang Panginoon, sumampalataya siya not because para ma-save siya. Sumampalataya siya kay Kristo, it is because ebidensya yan na pinili siya sa kaligtasan. Ginawa nilang faith evidence. Result, kumbaga, whereas sa Baptist belief, even sa Bible na doktrina, ang pananampalataya kay Kristo, major doctrine para maligtas ka sa kasalanan. Hindi ibig sabihin na ang faith mo, Savior, ang nagligtas sa iyo si Kristo, sumampalataya ka sa Kanya. Kasi itong mga tangkuloy, mga kulokoy na Calvinist na to, pag sinabi mo na naligtas ka dahil sumampalataya ka kay Kristo, ang kanilang sinasabi, ay kung ganun pala, praise the Lord. Iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Ang Savior mo, ang iyong faith. Medyo joke din ng konti, pero ano nila yan mga pang-inis, kumbaga. So ginawa nilang Savior ang faith. Para ang Baptist, mainis na naligtas siya dahil ginawa ng Baptist ang faith Savior niya. Kung walang utak talaga ito mga ito. Parang halimbawa, ganito, may bata na nalunod. So ngayon, may dumating na rescuer. Kinuha siya ng tao kasi ang bata nalulunod, yung kamay nakalabas doon sa tubig. Kinuha ng tao, paano? So, sino ang nagligtas sa bata? Siyempre yung tao na kumuha sa bata para ilagay siya sa bangka. Hindi sabihin ng Calvinist, hindi ang nagligtas sa bata, yung kamay niya na nakataas. Yun ang nagligtas sa kanya kasi pag hindi nakataas yung kamay niya, hindi makita ng rescuer, so mamamatay yung bata. So ang bata, ang tagapagligtas ng bata, yung kamay niya. Kaya nga baliktad. Baliktad ang kanilang isipin eh. So dahil na yan, dahil nga resulta niya na ang Calvinism hindi naniniwala ng tao maliligtas sa pananampalataya, yun ang sinasabi nila na ang Baptist daw, ginawa nilang tagapagligtas ang faith. So ang ginawa nila, pangalawa, ginawa nila na ang faith good works para mas lalong ma-depress ang mga Baptist believer, mga Christian believer na pag na-save ka sa faith mo, panampalataya mo kay Kristo, naligtas ka sa mabubuting gawa. Ganyan ka-pervert ang paraan nila ng pag-explain sa Bible. Kasi nga, ang kanilang belief, dinideny nila ang major doctrine ng Bible na salvation by faith. Hindi sila naniniwala nun. Kaya pag may Calvinist ang kilala at daldal sa ng daldal ng kaligtasan ay pananampalataya, nagsisinungaling yan. Hindi siya naniniwala dyan. Ibig sabihin nun, nagpretend siya na Baptist siya para makuha niyang simpatya ng Baptist. Kunyari, magpipreach siya na ng kaligtasan ng tao, pananampalataya. Ganyan yan, mga pretender yan eh. So dahil doon, mas lalong gumawa sila ng katha. Ang ginawa nila,
na nag-imbento sila ng kaisipan na sinasabi nila na ang faith daw, good works, mabuting gawa. So anong sinasabi ng Bible sa Romans chapter 4, chapter 4, basahin natin. What shall we say then that Abraham our father, as pertaining to the flesh, hath found? For if Abraham were justified by works, he hath whereof to glory, but not before God. For what saith the Scripture? Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. Now to him that worketh is the reward not reckoned of grace, but of debt. But to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. Even as David also describeth the blessedness of the man, unto whom God imputeth righteousness without works, saying, Blessed are they whose iniquities are forgiven, and whose sins are covered. Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. So yun ang kasulat. Sinasabi dyan, si Abraham justified by faith without works. Diba? At din sabi rin yan, si David, binigyan ng righteousness of God, nag-impute ang Diyos ng righteousness, hindi sa mga works niya. So, sinasabi nga dyan, very clear na, but to him that worketh not, but believeth to him, is justified the ungodly, his faith is counted for righteousness. Kaya ang pananampalataya ng tao kay Kristo, 3 points yan. Kumbaga sa basketball, counted. See? Kasi yun naman talagang daan ng kaligtasan ng Diyos, ang paraan, yung sumampalataya ka kay Kristo. Kaya pag sumampalataya ka kay Kristo, counted for righteousness yan. Bibigyan ka ng Diyos ng righteousness of God. Siyempre, in the person of Jesus Christ, ibibigay niya sa iyo. Hindi ikaw ang gagawa ng righteousness mo. Ibinigay ni Lord sa iyo yan. Sa anong paraan? Sumampalataya ka kay Kristo. Diba? But to him that worketh not, hindi siya gumagawa. Justifieth the ungodly, his faith counted for righteousness. So ang conclusion dyan, na ang faith worketh not, hindi gumagawa ang faith, hindi siya mabuting gawa. Ano ang faith? Is a substance of things hoped for, sabi ng classmate ko na yan. Diba? Paano siya magiging gawa? Kasi nga, substansya ng iyong inaasahan later on, di ba? Is the substance of things hoped for, spiritual matter ang faith. Paano mo sabihin mabuting gawa? May gawin mong material thing, physical thing, ganun. So kaya ginagawa ng Calvinism yan kasi parang baptist, malito at maligaw ang isip. Kasi nga pag naligtas ka nga naman, iniligtas ka nga naman sa pananampalataya ng Panginoon sa Kanya, palalabasin nila na naligtas ka sa mabuting gawa. Yan ang gawain ng Calvinism, very conflicting ang theology ng mga yan. Kaya kung minsan, sa Facebook nga, may nag-post doon na pag nababasa mo, gusto mo siyang sagutin kaso nagpipigil ka na lang kasi biro mo sakit ng kamay ko mong paliwanag sa mga ganyan. Pero sarado ng utak. And then para ma-appreciate mong kanilang intellect, sabihin lang na sovereignty of God, mga ganyan, mga diskarte na, alam nyo kayo mga Calvinist, mas maganda ganito. Pag nag-aaral ka kasi ng Bible, dapat, pag mayroon ka lang doktrina na nasa set na sa mind mo, na heart na, pag nag-aaral ka ng Bible, isit aside mo muna yan, mag-focus ka sa Bible. At kung ano man ang sinasabi ng Bible na parang against sa paniniwala mo, ilagay mo sa basurahan. Willing kang mag-accept ng mga doktrina at aral kasi tayo, nasa stage tayo ng pag-aaral. Hindi yung para ka ng kulto na kahit alam mo mali, by conscience, by testimony, marami na nagsabi, kapitbahay mo, mali yan. Sinasabi na magulang mo, mali yan. Ang konsensya mo, nag-agree, tama, mali nga yan. Pero ikaw nanindigan ka pa rin. Walang silbi ang paninindigan mo sa mali.
Doon ka dapat sa tama. Yung sinasabi ng Calvinism na ang faith, good works, ang faith, mabuting gawa, kathang isip nila yan para i-deprive ang major doctrine sa Bible ng salvation is by grace alone, by faith alone, to God be the glory alone. So ang landmark na yan, ang logo na sola fide, sola gratia, sole Deo gloria, hindi Calvinistic yan. Kasi ang Calvinist, pag sinabi mo kasi sola fide, by faith alone, sola gratia, by grace alone, sole Deo gloria, to God be the glory alone. So ang Calvinist hindi naman naniniwala ng tao maligtas sa pananampalataya alone, so hindi sila pwedeng gumamit ng sola fide. Pwede silang gumamit sola gratia. Amen. Pwede. Lalo na sa to God be the glory alone. Sa kanila yan. Gustong-gusto nila yan. Pero yung sola fide, may kilala kang Calvinist pag sinabing sola fide, sola gratia, sole Deo gloria. Nagdadrama lang yan ng totoo. Hindi naniniwala ang mga yan sa sola fide. Naniniwala sila na sola election yan. Eleksyon ng kaligtasan sa kanila. Dapat nakaristo ka sa Comelec para mas-save ka. Yeah, di ba? Parang kilala kong si Apollo Pastor Kibuloy na ang huling babagsak sa kaligtasan, permahan niya eh. Babagsik. Itong Calvinist na to, ganun din eh. Daldal ang daldal na sola fide, sola gratia, yun pala hindi naman naniniwala ng kaligtasan is by faith alone. Bakit ka magdadaldal ng sola fide? Di ba? So very clear yan kapatid, tignan mo Romans chapter 4 na ang faith, hindi yan good works, hindi yan mabuting gawa. Ang faith is spiritual matter. Respond mo yan sa good news na under sa influence ng Holy Spirit. Reaction mo yan sa gospel na na-amaze sa magandang balita na ibinigay ng Diyos sa'yo, pinaniwalaan mo. Kaya nga hindi ka sumampalataya si Abraham. Hindi gumawa ng mabuti, na justified si Abraham. Yun ang magandang halimbawa. Na si Abraham, iniligtas ng Diyos sa kanyang pananampalataya, hindi sa kanyang magawa. Si David, gin-justified ng Panginoon sa pananampalataya, the same, binigyan sa ng righteousness, it is because of believing, of faith. Ganyan lang yan. So nawa kapatid, makita nyo ang verse na ito lang naman ang counter sa sinasabi ng Calvinist na ang faith, good works. Ang faith, siya ng mabuting gawa. Ito yung verse na ito ang dapat ipabasa mo sa kanila. Romans chapter 4. And lastly, para ma-prove natin sa inyo na ang faith hindi siya talaga mabuting gawa, basahin mo ang Galatians 3:26. Naging sabi diyan, for ye are all by children of God by faith. Diba? Naging anak ka ng Diyos by faith. So kung gawin mo ang faith, good works, naging anak ka ng Panginoon, ng Diyos, because of your good works. Parang mali eh. Hindi talaga sila magkapareho. So nawa kapatid ay mamulat ang inyong kaisipan sa simpleng talakayan na ito. Natural na sa channel na ito na kung minsan mainis ka. Kasi ako naiinis din eh. Pero idaan na lang natin yan sa, di ba? Sport lang naman yan. So huwag makalimot mga brother, mag-subscribe sa channel na ito. I-follow nyo ang channel na ito, manood kayo bago nyo i-subscribe. Pagpapalain kayo ng Panginoon, to God be the glory alone.